buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Overthinking. Matthew 11:28. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give you rest. Yan ang isang central teaching ng Panginoon, kapahingahan, lalong-lalo na ang kapahingahan sa isip. Overthinking. Yan ang pamagat ng ating pag-aaral at nawa tayo'y kasihan ng Diyos at mapahinga ang ating mga isip. Ama naming Diyos, salamat dahil kayo ay ganun na lang magmahal. Pati pag-iisip namin, kapayapaan, katiwasayan, number one sa agenda nyo. Turuan nyo kami, Lord, to appreciate this. And as you are kind to us, may we be kind to ourselves and to one another. Forgive us our sins. Cleanse us, O God. Enable us to understand your message for us. At bagamat may isa kayong mensahe para sa lahat, turuan nyo kaming gawin itong personal para sa ganun tumalab ito sa pinakamalalim na bahagi ng aming buhay. Be our speaker, be our teacher, be our ruler. Father, we thank you in the name of your Son, Jesus. Maraming heavy burden sa buhay. Isa doon, worry, fear, jealousy, at iba pa, because of overthinking. Konting-konting tao yung hindi lagi nag-iisip. Mas madami yung palaisip. Overthinking is like overdrinking alcohol or wine. Proverbs 23:33. You will see weird things and your mind will play tricks on you. Yung taong sobrang palaisip, isip ng isip, parang nalalasing din yan. At mamaya pinaglalaruan na siya ng kanyang guni-guni, hindi na niya mapaghiwalay ang guni-guni at ang katotohanan, ang kanyang imagination at ang kanyang reality, na tuloy ini-imagine pa lang niya, nagdurusa na siya na parang totoo nang nangyayari yon. Needless, excessive and punishing and tormenting jealousy or worry or fear could come from overthinking. Pagka sobra ka nag-i-imagine, nag-iisip, filling the blanks, umiimbento ng mga senaryo sa isip, ang nangyayaring bunga nun, pagdurusa. Hirap ng loob. Nawawalan ka ng gana sa buhay na para bang totoong nagaganap yung ini-imagine mo pa lamang. Kaya ang reseta sa overthinking, Philippians 4:6-8. Don't worry about anything, but pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. So, imbes na mag-alala, mag-isip, mag-worry, daanin mo sa dalangin, ipanalangin mo sa Panginoon. At pagkatapos mong manalangin, tanggalin mo na sa isip mo, dahil pinanalangin mo na, inilipat mo na sa kamay ng Panginoon, yung hindi mo naman madala-dala. Verse 7, Then because you belong to Christ, Jesus, God will bless you with peace that no one can completely understand. Pagka hindi mo inubos ang iyong oras sa pag-aalala at pag-iisip at itinon mo ito sa pananalangin, bibigyan ka daw ng Panginoon ng kapayapaan dahil ikaw ay na kay Kristo. And this peace will control the way you think and feel. It is not what you think and feel that will bring you peace. It's the other way around. It is your peace that will now control the way you think and feel. At hindi ba madalas baligtad yun? What we think, what we feel, yun ang nagbibigay sa atin ng gulo sa buhay o kapayapaan. Pero hindi. Pag nanalangin ka, imbes mag-alala, yung kapayapaan mo ngayon ang magbibigay ng korte sa mga iniisip at nadarama natin. Finally, my friends, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise.
So hindi naman tayo pinipigil na mag-isip, pero sinasabi, kung mag-iisip ka, ituon mo ang iyong isipan sa mga magaganda, mabubuting bagay na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, katiwasayan, kasiyahan. Hindi yung nagbibigay sa iyo ng lalo pang pag-aalala, pangamba, takot, nervyos. At huwag ka daw tumigil ng kaiisip ng ganon, mga bagay na marapat ipagpasalamat at mapuri sa ating buhay. Ano ang mga pinag-iisip natin? Yun ba? O yung mga nakakapag-alala? Napipili ang iniisip. What we think of is a matter of choice. And it's a big deception to think that you have no choice. Napipili ang iniisip. Kaya nakokontrol natin, nabibigyan natin ng disiplina ang paraan ng pag-iisip. Kasi ang iniisip natin, nagbubunga ng napakaraming emosyon. At bihira yung positive emotion. Kasi bihira yung nag-iisip ng positive. Madalas sa mga tao, warrior, mapag-alala, natatakot. Sa niya, bakit hindi ako matatakot? Kung mangyari. Oo nga kung mangyari yung kinakatakutan mo, 2 beses ka nang nahirapan, nung nag-aalala ka at nung nangyari na. Pero paano kung hindi nangyari? Nakapag-alala ka na rin, di na, dusa ka na rin kahit hindi yan nangyari. Nadodoble ang pagdurusa. Kaya ang reseta, do not overthink, do not over-imagine, and do not even imagine negative things. Sabi ng Desiderata, nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. Though these are not direct verses from Scripture, the content, the essence, the spirit is very scriptural. Sabi, nurture strength of spirit. Ang iyong alagaan, ang iyong i-develop, strength, not weakness of spirit. At nangyayari yan kung positive ang iniisip mo, yung nakakapagpalakas ng loob, yung nagbibigay ng pag-asa, yung nagbibigay ng kasiyahan. And do not distress yourself with dark imaginings. Huwag daw pasakitan, pahirapan ang sarili sa mga kung ano-anong ginuguni-guni na madidilim, nakakatakot, at mahirap i-handle. At sinabi pa ang tunay na very biblical idea, many fears are born of fatigue and loneliness. So pag pagod ka na at malungkot ka, ang anak nun takot. Hindi natakot ka muna bago ka mapagod at malungkot. Yang lungkot, yang pagod, nagbubunga ng maraming mga takot. Kaya sabi ni Solomon, whenever you can enjoy life, enjoy life. Whenever you can be happy, be happy. Enjoy the company of the people that you love. Because loneliness could bring about fears. So avoid situations that make you lonely. Kaya ayaw ng Diyos na tayo ay proud kasi pride gives us a lot of sadness because when we are proud, people don't like us. And it is in loneliness that the devil can give us many deceptions. Ang reseta dito, rest. Strive to be happy and be gentle with yourself. In other words, be gentle with yourself with the way you think. Marami sa atin, ayaw nating sinasaktan tayo ng iba, pero tayo na ang nananakit sa sarili natin dahil sa mga pinag-iisip natin. Tayo na mismo ang bumapagod sa ating sarili, tumatakot sa ating sarili. Do not torture yourself with imaginings. Hindi natin sinasabi that you deny what is happening and what is true, pero pagka imagination lang, treat it as an imagination. Nai-imagine ko po kasi pinagtataksilan ako ng asawa ko. Bakit ganyan? Yung mukha mo lukot na. Tumataas ang presyon mo. Imagination pa lang. Napagpapalit natin yung imagination at reality. Kasi sa utak natin, pag in-imagine natin, yun na ang ating reality. Dalawa ang level of truth, mga kapatid. Yung truth sa labas, yung nagaganap talaga sa physical world, at yung truth sa spiritual o sa mental world, sa world of thought. Kaya kanya-kanya tayo ng worlds. Mayroong isa tawang-tawa na doon sa joke, ikaw hindi pa. Magkaiba ang world na nasa loob ng inyong utak. Mayroong maramdamin, mayroong hindi. Mayroong pag hindi mo naalok kumain, hindi na yung kakain. Mayroon naman kahit hindi mo inalok, tatanungin pa niya ako, di mo ba ako alokin?
So sino nag-enjoy sa buhay? Yung maramdamin o yung hindi maramdamin? You create your world inside your mind. Kaya yung mahihiyain, papasok lang sa room, parang bulating gumagapang, nagtatago sa likod ng mga kortina. Yung isa naman, gusto niya, sa gitna pa, may spotlight. Pareho lang na kwarto ang pinasok nila, pareho lang yung situation, pero dahil magkaiba sila mag-isip, ibang-iba ang nagaganap sa loob ng kanilang puso. Meron pagkawalang tao na nalungkot, wala siyang audience, pero pag meron ng may tao, nervyos na nervyos, you create your world with your thoughts. Ano ang ginagawa sa inyo ng paraan ng inyong pag-iisip? Do not torture yourself with imaginings. Refocus, in fact, focus on the positive. Iniisip mo na ko kung iiwan ako nitong aking boyfriend na to. Ano na mangyayari sa akin? Ba't di mo isipin na kung hindi ka naman iiwan? At pag iniwan ka na, di doon ka naman problema, pero yung hindi ka pa iniiwan, pinoproblema mo na, yung pala buong buhay, hindi ka iniwan, pero nakaproblema ka na. Ngayon, kung iniwan ka nga, 2 beses ka nag-suffer nung ini-imagine mo at nung nangyari na. Kaya sabi ng iba, cross the bridge when you get there. Lagi inisip mo, iba, paano po kaya kung magugunaw na ang mundo? Baka namatay ka na lang sa katandaan, hindi pa nagunaw. Pero kahit hindi nagunaw, nag-worry ka na. Kung nagugunaw na, nakikita mo na, tsaka ka na lang mag-isip. Pero kung nasa Panginoon ka, ano yung pag-worry mo? Sinabi naman talaga yan. Why do you worry? Think of the positive. Lagi ang iniisip kasi natin, to be self-protective. Naku, baka makikipag-split na ako sa boyfriend ko kasi baka niya ako unahan. Kaya tuloy, inunahan mo na yung pala, hindi pala yun ang balak niya. So either paninindigan mo na yon, magdurusa ka, o kakainin mo nga yung pride mo, babawiin mo, magdurusa ka rin. So bakit mo kailangang unahan? Dahil nagwo-worry. Sa pagwo-worry, nasisira ang ating karakter, nasisira kung minsan ang kabaitan natin. Worried na worried ka maghirap tomorrow, ayaw na magbigay ng pagkain sa mga nangangailangan today, yung bukas pa. Worry can distort our character. And worry, of course, is a negative of faith. Dapat talagang palakasin ang pananalig sa Panginoon na meron siya magandang plano sa atin, gusto niya yung mabuti para sa atin. At pag sinang-ayunan mo yun, naniwala ka doon, yun ang magaganap. Pero pag lagi ka nagwo-worry, ang totoo, yun ang prayer mo. Kasi ang iniisip, prayer yan. Kahit hindi mo lagyan sa dulo ng in the name of Jesus. Inisip mo. At sabi ni Lord, believe and you will receive it. So, anong pinaniniwalaan nyo? Kasi yun ang tatanggapin. Dinidisiplina ko anong iniisip kasi yun ang magaganap. Pray instead. If you would like to think, palaisip ka, at least think positive, not negative. And that will give you peace. Peace, not worry or fear, will control the way you think and feel. Pag ang tao'y payapa ang pag-iisip, payapa ang kalooban, pati salita, pati kilos, pati gawa, banayad, mahinahon, mabait. Maganda ang nagiging bunga pag ang tao'y pinapayapa ang sariling isip. 2 Corinthians 10:5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ginigiba natin ang anumang mga isipin na lumalaban sa ating tunay na pagkakilala sa Diyos. Na siya ay mabait, may plano para sa atin, mapagmahal, He knows the future. At sabi, ipinabibihag natin kay Kristo ang bawat isipin na tumatawid sa ating utak. You submit it to Jesus. You let Jesus guide the way you think. Then peace will rule your heart. Kaya ang mahalaga, paulit-ulit tayo, do not overthink. Marami talaga nag-overthink. Wala pa lang yung anak sa bahay, iniisip na, naku, baka na-kidnap. Wala naman kayong pang-ransom, bakit kikidnapin? Di ba? Baka na-rape, baka na ganito. Yung pala talagang natagalan lang sa traffic. Ang dami nating over-worries. Kasi pag mapagmahalang tao, mapag-imagine ang nakakatakot. Takot na takot mawala yung minamahal, takot na takot masaktan yung minamahal. Kaya sari-sari agad ang iniimbento. Yung wala yung asawa mo, inisip mo na agad, nasa kandungan ng iba, kung ano-ano, yun naman pala, naghanap lang ng bulaklak para madala sa'yo.
Marami tayong overthinking. Yung hindi ka lang naalalang textan, iniisip mo may iba ng kasama. Yung pala wala lang load. Maraming overthinking ang tao, kaya hirap na o-overload ang isip. Surrender your thought life and your thought habits to Jesus. Ano naman ang mapapala mo na imagine niyo yung pinakapangit na nangyayari sa iyong mahal sa buhay, wala ka rin naman magagawa, edi imaginein mo yung maganda. At magiging dalangin mo pa ngayon yung ini-imagine mo na yon, and when you really truly believe it, sabi ni Jesus, if you believe, you can ask this mountain to move and it will move. Nagagalaw natin ang nangyayari sa labas sa pamamagitan ng taimtim at tunay na pananalig sa pag-iisip. Yan ang isang hiwaga na hindi pa gaanong nauunawa ng maraming mananampalataya. The power of thought is the power of prayer. And prayer is the most powerful force known to man. Overthinking creates ghosts, monsters, fears, in an imagined situation and world that could drain energy and happiness. Nakakapagod mag-isip. Nakakapagod mag-alala. Nakakapagod matakot. Nakakapagod magselos. Nakakapagod mag-alala ng kung ano-anong ini-imagine. Overthinking could create a reality in the mind much worse than reality in the physical world. Overthinking could create an imagined dark and threatening world while you know that it is the hands of the Lord that holds the world. Kaya pag negative ang ating ini-imagine, ibig sabihin, nakakalimutan natin ang Panginoon, nakakalimutan natin ang Diyos, nakakalimutan natin ang mga pangako niya. Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, not against physical things or people or beings, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. And what is the heavenly realm? Our mind. Wala namang effect sa'yo kung yung mga demonyo nasa ulap, nasa himpapawirin, pero oras sa pumasok sa utak mo, doon may effect. Kaya yung tinatawag na heavenly realms, doon talaga nangyayari ang tunay na bakbakan, that is between your two ears. Yan talagang thought life natin ang pinapasok ng evil para matalo yung good. Pag pinayagan mo siya, kinampihan mo siya, siyang inisip mo, inimagine mo, ipinapatalo mo yung good. Kung binabantayan natin kung anong pumapasok sa ating bahay, sino pumapasok sa ating bakuran, dapat lalong bantayan kung anong pinapapasok sa isip. Kasi ang isip, ang trono ng Diyos, kung siya ang ating iniluluklok, pero ang isip din ang trono ni Satan kung siya ang nakaluklok dun. Ang tunay na pinag-aagawan ng good and evil, kung sino ang titira sa loob ng utak natin. Thought, hindi mga demonyong may maiitim na pakpak at mga sungay at may hawak na malaking tinidor. This evil in the heavenly realms are actually thoughts that are negative, thoughts that are making us worry, and thoughts that distort our character and our faith and our hope in God and our peace of mind. Kaya pagka ang pinaghari mo sa iyong isipan ay ang Panginoon, ang pananalig, ang kapayapaan, ang pag-iisip ng maganda, ng mabuti, nagiging kaprasong langit ang ating isip. Pero ang pinapairal mo dyan ay mga galit, mga takot, mga selos, mga yabang, inggit, nagiging munting impyerno ang ating isip. And it will show in our facial expression, it will express itself in our vocabulary, in our words, in our body language, in our lifestyle. It all begins with a thought. Kaya ang tunay na dinidisiplina natin, anong isip, anong isipin ang ating pinagbubulay-bulayan. The battle is in the spiritual world, which is really the realm of thought, which is really the mind. The mind could be the devil's workshop. The mind could also be the throne of God. Kaya dapat sabi natin, Christ lives in me, which means Christ lives in my thoughts, in my thought life, in my mind. Alam nga namang tira ni Jesus ang iyong abdo, ang iyong kuko, ang iyong ingrown, ang iyong split end. Siyempre, ang titira niya yung ating spirit, yung ating mind, the way we think. Thoughts are a person's prayer. Kasi sinabi, pray without ceasing. Paano mangyayari magpe-pray ka non-stop? By thinking of what you should be actually praying for. Thoughts are prayers.
Thoughts are a person's reality. Kaya kahit na halimbawa, hirap na hirap yung isang may sakit, yung kabilang pasyente, ganun din ang sakit, pero hindi siya hirap na hirap kasi yung thought niya nakafocus sa iba, nakafocus sa Panginoon, nakafocus sa pag-asa, less ang suffering. At napatunayan yan kahit sa medicine. Yung mga taong madadasalin at ipinagdarasal, mas mabilis mag-respond sa medication. Kasi may pananalig. Mahalaga. So rest from emotional and spiritual fatigue. Kumusta kayo ngayon mga kapatid? Pagod ba ang inyong puso? Alam niyo yung umibig, nakakapagod yan, lalo kung hindi ka iniibig. Nakakapagod din yung iniibig ka, tapos ayaw mo sa kanya, tapos pinagpipilitan niya ang sarili mo, nakakapagod din yun. Maraming nakakapagod na isipin. Nakakapagod ng mag-isip ng mga alalahanin, mga takot. Hindi yan ang gusto ng Panginoon para sa atin. Rest from overthinking. Hindi pa man tayo isinilang, may plano na ang Diyos para sa atin. Sabi niya, I know the plans I have for you. Plans to give you hope in a future. At sinabi pa rin sa Scripture, you have no idea what good things God has stored for you. Magtiwala tayo. Solve natin ang mga mumunting mga suliranin araw-araw. Yung mga negative na dapat na harapin, solve. Pero huwag niyong patirahin sa inyong thought life ang maraming mga negative things. Pag may ginawa ang mabuting tao sa inyo, may ginawa siyang mabuti, sasabihin mo agad, hindi naman talaga mabuti yan, niloloko lang yan ako. Ba't di mo nalang paniwala ang mabuti talaga para ka mag-enjoy? Eh, paano kung hindi mabuti? Eh, di doon ka nalang hindi mag-enjoy pag nalaman mo. Paano kung mabuti pala? Tapos nagdududa ka, hindi ka talaga nag-enjoy. Hindi naman tayo dapat maging gullible na dali-daling mauto, pero huwag ka naman sobrang wise, na hindi ka naman inuuto, ini-imagine mo, inuuto ka. Hindi ka naman niloloko, ini-imagine mo, niloloko ka lang. So magdurusa kapag ano ka mag-isip. Niloloko mo lang ako, uunahan kita, lolokohin na rin kita. Hindi ako maniniwala. Sinasabi ng ang gandagan mo, bola, ay, gusto lang mapilit, o ayaw talaga maniwala, o negative. Ba't sinabihan ka, ang ganda mo, sabi mo, thank you. Hindi nag-enjoy ka pa, nag-enjoy. Nakakainis kasi may pinupuri ka, ayaw niyang maniwala. Kung hindi totoo yung pagpuri, tapos binisto mo siya, maiinis din siya eh. Hindi naman ako humanga sa'yo, nabistado mo ako, nakakainis ka, nabibisto ka. Eh ngayon, kung totoo pala, nakakainis ka rin. Both cases, lugi ka. Pag sobra ka matalino. Kaya masasayang tao yung mga mapaniwalain. Pero siyempre, sabi nga, be innocent as doves, but be wise as serpents. May mga protective mechanism ka para hindi ka naman sobrang madamage kung hindi totoo. Pero enjoyin mo rin, malay mo totoo. Huwag laging negative. Pagka may magandang ginagawa ang tao sa'yo, iniisip agad, uutangan ako nito. Kaya tuloy, hindi ka makapag-express ng thanksgiving. Binigyan ka, minahal ka, pinaglinis ka ng bahay, pasalamat ka. Pag mangungutang na, tsaka mo na lang, di pa utangin kung talagang ayaw mo. Pero yung nagsisimula pa lang siya, negative ka na agad. Alam niyo ang ibig ko sabihin, kanya-kanya tayo ng mga hilang buntot. Kanya-kanya tayo ng negative ng paraan ng pag-iisip. Pero ang totoo nun, tayo lang naman ang nalulugi. Marunong ka mag-isip kung talagang sobrang dayaan na to at ang magiging damage malaki. Pero ilbo, sinabihan ka na, uy, ang ganda ng damit mo. Kahit naman maniwala ka at hindi naman siya totoong nagagandahan, wala naman damage sa'yo yun na maniwala ka. Di maniwala ka na lang. Napipili mo rin naman yung pwede mong paniwalaan na walang damage at merong dapat suriin mo muna talaga bago mo paniwalaan dahil baka may damage. Kanya-kanyang karunungan din ang binibigay sa atin ng Diyos. At ulitin natin ang 2 Corinthians 10:5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ano ang ibig sabihin sa inyo na yung thought natin obedient to Christ? Kailangan kayo ang mag-define nun. Kailangan tayo ang matutong maging maibigin, mapagmahal, magtiwala, up to a point, of course. At paalisin sa ating isipan na namang bagay na negative na wala naman tayong mapapalang isipin ang isipin. Kung inisip mo yung problema, nasa solve mo, di may napapala ka, pwede mong isipin, pero yung wala ka naman talagang pwedeng magawa, bakit mo pa iisipin? Ipasa Diyos, magkaroon tayo ng kapayapaan, and do what you can in a practical way to minimize the negative effect of this issue in your life, but then don't overthink. Ang pinaka-guilty ng overthinking, parents, concerning their children, at mga lovers, concerning their papa or mama, laging may overthinking kasi takot. Ano yung takot? Galing ba sa Panginoon?
o galing sa kalaban. Dear God, we ask you, make us realize kung nag-overthink kami. At kung may mga anak kayo, Panginoong, narito na sobrang mag-overthink, teach us to trust in you. Teach us to correct the way we think. Teach us to drive out of our minds excessive and oppressive overthinking. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Kayo lang nakakaalam kung kayo ba ito o ang iba nating mga mahal sa buhay. Kung may mga mahal tayo sa buhay na may overthinking, mga fears na related sa atin, tayo ang dahilan, let's be more assuring. Kung sila'y lagi nagsiselos, be more assuring. Nag-aalala sila na hindi mo sila maaalala, ipaliwanag mo, linawin na maaalala mo sila para hindi sila mag-overthink. Dear God, teach us kung anong pananagutan namin sa mga taong mahal namin at nagmamahal sa amin para makatulong kami that they will not be over-worried, over-anxious, and they will not overthink. Teach us how to apply this reminder in our daily lives. Magbulay-bulay tayo sumandali at dinggin ang tinig ng Panginoon na nais na tayo mapahinga, na nais na tayo'y mapabuti. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Overthinking. Taglay ang ligaya ng kaligtasan. Alab ng puso sa aming dibdib ay kayo ang dahilan. Uktawin ang nahihimting na damdamin, isingin ang aming yaring isipan. Tamang lakas ay gawin niyong alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba.
Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ang mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili, at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery, yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama. Sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon. Kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok.
kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kandili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawalay. Sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawalay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasa daldalisay ang puso ko'y humihinlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di Bakit hindi naaalagaan ng mga lumang bahay? May kinalaman siguro yung pagdating ng kulturang Amerikano sa atin na nilait-lait yung sa tingin ng Amerika ay makalumang kultura ng Catholic Spain.
Kaya naging mga makabagong Pilipino ay hindi sila natuwa sa mga luma nilang bahay at ginaya naman nila yung American architecture, yung bungalow. Nawala yung silong, nawala yung malalaking mga bintana, nawala yung aesthetics at function na bagay sa buhay Pilipino. At isa pa dyan, maraming mga Pilipino kasi kulang tayo ng pangunawa, ng appreciation sa ating cultural heritage. Kaya hindi natin ikinatutuwa yung mga luma. Tapos, superstitiously speaking, nai-equate pa nila yan sa mga multo, sa mga kababalaghan at mga horror, kaya lalong kumonte ang nagmamahal. At siguro may isa pang practical consideration na yung mga tagapagmana ng mga matatandang bahay, ang tagal bago nila malaman kung sino talaga magmamana nun. Kaya walang gumagastos para ito i-maintain, i-repair, dahil baka hindi naman niya manahin. Palagi ko, pag pinagsama-sama yung mga yan ang dahilan kung ba't hindi natin aalagaan ang mga luma nating bahay na ang katotohanan lang ay napakahalaga at dapat ingatan. Kasi ang architecture is one of the highest testimonies of a civilization. Iyan ang nagpapatotoo ng taas ng antas ng isang kabihasnan. Kaya dapat pahalagahan yung na-achieve na ng ating mga ninuno in terms of architecture. Pagmamahal mo sa akin o kahirap maliri, dating sarado ang isip kay kitig. Mulian kang nakilala, ang pananaw na wasto, unawa sa kapwa-tao, nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigil lagi ng pag-ibig. Kung ako'y magsalita man, wika ng bawat tao, ang pag-ibig ay wala, tila batingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod at hindi na nagkukulang kailanman. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigil lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigil lagi
pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Di may hahambing pag-ibig niyo sa'kin, di may halin tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Sadyang di mapigil ang kabutihan niyo, kahit tumigil pag-ikot ng mundo. Sa'king kahinaan, di
Bigyan mo ako ng pusong laging may awit, hindi nagagalit. At ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bigyan mo ako ng pusong napaaawat, nagpapatawad, upang di ako mapaaway. Hinahon ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!